Reading and Literacy Grade 1 Quarter 4 Week 3 Let's learn about identifying naming words in the given sentences and inferring feelings of characters in text read. Day 1 to Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about identifying naming words in the given sentences and inferring feelings of characters in text read. Day 1 Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can manipulate sounds in words, use new words learned about the environment in complete sentences, identify name words in the given sentences, and enumerate traits of characters in stories read. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Maganda ba ang kapaligiran mo para maglaro sa labas? Ano ang mga laro na gusto mong laruin? Maraming laro na maaaring laruin sa labas ng bahay. Mayroon ba kayong alam? Sa araw na ito ay babalikan natin ang panimulang tunog ng mga salita at tutukuyin natin kung ang mga ito ay nagsisimula sa patinig at katinig. Tutukuyin din natin ang mga salitang nagbibigay ng pangalan sa mga hayop na nabanggit sa kwento. Susuriin din natin ang mga bahagi ng kwento upang mataya ang lalim ng inyong pagkaunawa. Basahin ang mga salita mula sa ating kwentong babasahin. Ang mga salitang ito ay idlip, piko, laro. Pamilyar ba kayo sa mga salitang ito? Narito ang larawan ng isang taong umiidlip. Naranasan mo na ba ito? Ano ang panimulang tunog ng idlip? Ito ba ay patinig o katinig? Alamin natin. Ang panimulang tunog ng salitang idlip ay ih. Ito ay nagsisimula sa letrang I na may tunog na ih. Ito ay patinig. Ano naman ang panghuling tunog ng salitang ito? Patinig ba ito o katinig? Ang panghuling tunog ng salitang idlip ay p. Ito ay nagsisimula sa letrang P. Ito ay katinig. Ang idlip ay maiksing tulog. Sa salitang piko, ano ang panimulang tunog? Ito ba ay patinig o katinig? Tignan natin. Ang panimulang tunog ng salitang piko ay p. Ito ay nagsisimula sa letrang P. Ito ay katinig. Ano naman ang pangwakas na tunog ng salita? Ang panghuling tunog ng salitang piko ay o. Ito ay nagsisimula sa letrang O. Ito ay patinig. Ang piko ay laro sa kalye na gumagamit ng bato na pamato at yeso na panulat sa kalye. Sa salitang laro, anong panimulang tunog? Ito ba ay katinig o patinig? Ang panimulang tunog ng salitang laro ay L. Ito ay nagsisimula sa letrang L. Ito ay katinig. Anong panghuling tunog? Ang panghuling tunog ng salitang laro ay O. Ito ay nagsisimula sa letrang O.
Ito naman ay patinig. Ang laro ay masayang pisikal na gawain ng mga bata. Puna ng mga patlang ng wastong salita, gamit ang mga salitang ating binasa. Ang mga bata ay sumali sa mga patlang sa pamayanan para sa pondo para sa kalikasan. Ano kayang salita ang nawawala? Tama! Ang salitang ito ay laro. Ang mga bata ay sumali sa mga laro sa pamayanan para sa pondo para sa kalikasan. Sumunod, ang bata ay patlang matapos maglaro ng mahaba. Ano kaya ang tamang salita para sa pangungusap na ito? Tama, ito ay idlip. Ang bata ay nakaidlip matapos maglaro ng mahaba. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng kwento tungkol sa isang magkaibigan. Pakinggan ninyong mabuti ang detalye ng kwento. Ang pamagat ng kwentong ating babasahin ay Si Daga at Kambing. Ito ay teacher-made story mula sa Lesson Exemplar for Grade 1 Reading and Literacy. Sina Daga at Kambing ay magkaibigan. Palagi silang nag-uusap. Anong hilig gawin ni Daga at Kambing? Tama, hilig nilang mag-usap. Isang araw ay naisip ni Daga na yayain si Kambing na maglaro ng piko. Paborito ni Daga ang larong ito. Nilalaro niya ito sa malawak na hardin o sa kahit anong patag na lugar. Anong patunay na paborito ni Daga ang larong ito? Tama! Ayon sa kwento, si Daga ay laging naglalaro nito sa malawak na hardin o kahit anong patag na lugar. Sa kabilang dako, labis naman ang antok ni Kambing. Nahiga na ito at nagsimulang umidlip. Hindi sumuko si Daga at inayang pilit si Kambing na maglaro sa labas sapagkat maganda ang araw para sa isang laro ng piko. Napilitan si Kambing na makipaglaro kay Daga. Hindi nagtagal ay pawis na din ito, subalit masayang masaya sa laro. Naibigan niyo ba ang maikling kwento, mga bata? Ngayon, narito ang mga tanong pagkatapos ng kwento. Una, sino ang magkaibigan? Tama! Sina Daga at Kambing ang magkaibigan. Pangalawang tanong, ano ang gustong gawin ni Daga? Tama! Gusto ni Daga na maglaro ng piko kasama si Kambing. Pangatlong tanong, ano ang gustong gawin ni Kambing? Tama! Gustong gawin ni Kambing ang umidlip dahil labis ang kanyang antok. Pang-apat, anong laro ang nilaro nila? Tama! Sila ay naglaro ng piko. At para naman sa panghuling katanungan, ano ang naramdaman ni Kambing pagkatapos ng laro? Tama! Masayang masaya si Kambing pagkatapos ng laro. Sa naunang bahagi ay muli ninyong inalala ang mga mahalagang pangyayari sa kwento. Ngayon ay mas kikilalanin natin ang ating mga tauhan. Isusulat ninyo kung sinong tauhan ang tinutukoy ayon sa paglalarawan. Isulat ang D para sa Daga at K para sa Kambing. Handa na ba kayo? Una, mahilig siyang maglaro ng piko. Ito ba ay si Daga o si Kambing? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D dahil ito ay si Daga. Pangalawa, mas gusto niyang matulog kaysa maglaro ng piko. Ito ba ay si Daga o si Kambing? Tama! Ito ay letter K dahil ito ay si Kambing. Pangatlo,
Kinumbinsi niya ang kaibigan na masarap magpiko. Ito ba ay si daga o si kambing? Tama! Ito ay letter D dahil ito ay si daga. Pang-apat, pumayag siya na makipaglaro sapagkat maganda ang kapaligiran. Ito ba ay si daga o si kambing? Tama! Ito ay letter K. Ito ay si kambing. Ngayon ay babasahin natin ang isa pang maikling kwento. Pakinggan ninyo ang mahalagang detalye tungkol dito. Ang pamagat ng ating kwentong babasahin ay Si Pusa at si Manok. Ito ay teacher-made story from Lesson Exemplar for Grade 1 Reading and Literacy. Ang ganda ng paligid, ang sabi ni Pusa. Palagi akong naglilinis ng paligid, sagot ni Manok. Ano bang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Pusa. Maaari mong putulin ang mga tuyong dahon at ilagay sa bunton na ginawa ko sa likuran, sagot ni Manok. Kinakalaykay ko naman ang lupa para masiguro na patag ito, sagot ni Manok. Bago magtag-ulan ay magkakalat na ako ng buto para masiguro na may mga halaman buong taon. Dagdag pa ni Manok. Kaya pala, sariwa ang hangin dito. Dagdag ni Pusa. Tama ka, hinihiwa-hiwalay ko din ang mga basura. Sagot ni Manok. Bakit mo naisip gawin ito, Manok? Tanong ni Pusa. Dapat nating pangalagaan ang ating tahanan. Ang kapaligiran ay nagbibigay sa atin ng maraming bagay. Paliwanag ni Manok. Sige, mula ngayon ay tutulungan na kita, nakangiting sabi ni Pusa. Naibigan niyo ba ang maiksing kwento, mga bata? Ngayon ay dumako na tayo sa mga tanong pagkatapos ng kwento. Para sa unang katanungan, sino ang nag-uusap? Tama! Sina Pusa at si Manok ang nag-uusap. Pangalawang tanong, ano ang pinag-uusapan nila? Tama! Pinag-uusapan nila ang pag-aalaga at paglilinis ng kapaligiran. Pangatlong tanong, ano ang ginagawa nila para sa kalikasan? Tama! Naglilinis sila ng paligid, namumulot ng tuyong dahon, hinihiwalay ang basura, pinapantay ang lupa at nagtatanim ng mga halaman. Ginagawa nila ito para sa kalikasan. Pang-apat na tanong, ano ang nararamdaman nila sa kanilang ginagawa? Tama! Masaya at kontento sila dahil nakatutulong sila sa kalikasan at sariwa ang kanilang kapaligiran. At para sa panghuling katanungan, paano nagtapos ang kwento? Tama! Nagtapos ang kwento na nangakong tutulong si Pusa kay Manok sa pag-aalaga ng kanilang tahanan. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagtukoy sa mahalagang pangyayari sa kwento? Ang mga tauhan ay naipakikilala sa pamamagitan ng kanilang mga kilos at katangian. Mahalaga na makinig tayo sa mga detalye ng kwento upang maunawaan ito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa gawain bilang isa. Balikan ang mga detalye sa nabasang kwento. Basahin ang mga tanong at piliin ang tamang sagot. Una, sino ang nagtanong kung bakit malinis ang kapaligiran? A. Pusa. B. Manok. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pusa. Pangalawa, ano ang unang ginawa ni Pusa? A. Nagwawalis. B. Nagkokolekta ng tuyong dahon. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay
Letter B. Nagkokolekta ng tuyong dahon. Pangatlo, bakit kinakalaykay ng manok ang lupa? A. Upang mapatag ito. B. Upang maalis ang dumi. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Upang mapatag ito. Pang-apat, kailan nagtatanim si manok? A. Tuwing tag-araw. B. Tuwing tag-ulan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Tuwing tag-araw. At panglima, ano ang ipinangako ni pusa kay manok? A. Palagi siyang tutulong. B. Hindi siya mag-iingay. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Palagi siyang tutulong. Para naman sa karagdagang gawain, hatiin ang mga klase sa mga grupo. Pumili kayo ng isa sa dalawang tauhan sa naunang binasang kwento. Magtala kayo ng mga katangian ng mga tauhang ito. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can sound out words accurately. Use new words learned about the environment in complete sentences. Infer feelings of characters in text read. Identify cause-effect pattern in text read. Use own words in retelling fables. And relate story events in the story with one's own experiences. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Paano mo napapanatili na malinis at maganda ang paligid? Anong magandang naidudulot ng pagkakaroon ng malinis na kapaligiran? Ang malinis na kapaligiran ay nakapagbibigay ng magandang pakiramdam sapagkat malinis ang hangin, lupa at tubig. Sa araw na ito ay babalikan natin ang mga pangyayari sa kwento. Tutukuyin din ninyo ang mga damdamin ng mga tauhan sa mga espesipikong pangyayari. Itatala ninyo din ang mga pangyayari na nagdudulot ng iba pang mga pangyayari. Sa araw na ito ay babalikan natin ang mga salita mula sa nabasang kwento na ang pusa at ang manok. Basahin ang mga salita mula sa kwentong ating binasa. Pulutin. Kinalaykay. Pangalagaan. Pagtambalin naman ang mga salita sa kanilang mga larawan. Puna ng mga patlang gamit ang mga sumusunod na salita. Una, patlang ng manok ang lupa upang mapatag ito. Ano ang tamang salita? Ito ba ay pulutin, kinalaykay, o pangalagaan? Magaling! Ang tamang salita ay kinalaykay. Kinalaykay ng manok ang lupa upang mapatag ito. Pangalawa, patlang ninyo ang mga basura at itapon sa tamang tapunan. Ano ang tamang salita? Ito ba ay pulutin, kinalaykay, o pangalagaan? Tama, ito ay pulutin. Pulutin ninyo ang mga basura at itapon sa tamang tapunan. At pangatlo, patlang ninyo ang kalikasan upang makatira tayo dito ng matiwasay. Ano ang tamang salita? Ito ba ay pulutin, kinalaykay, o pangalagaan? Magaling! Ang tamang salita ay pangalagaan. Pangalagaan ninyo ang kalikasan upang makatira tayo dito ng matiwasay. Ngayong araw ay babasahin nating muli ang kwento ni Daga at Kambing. Sa ating muling pagbabasa ay tandaan ninyo ang mga naging damdamin ng mga tauhan.
Tukuyin din ninyo ang mga pangyayari na nagdulot ng iba pang pangyayari. Si Daga at Kambing, Teacher-Made Story, from Lesson Exemplar for Grade 1 Reading and Literacy. Sina Daga at Kambing ay magkaibigan, palagi silang nag-uusap. Isang araw ay naisip ni Daga na yayain si Kambing na maglaro ng piko. Paborito ni Daga ang larong ito. Nilalaro niya ito sa malawak na hardin o sa kahit anong patag na lugar. Sa kabilang dako, labis naman ang antok ni Kambing. Nahiga na ito at nagsimulang umidlip. Hindi sumuko si Daga at inayang pilit si Kambing na maglaro sa labas sapagkat maganda ang araw para sa isang laro ng piko. Napilitan si Kambing na makipaglaro kay Daga. Hindi nagtagal ay pawis na din ito, subalit masayang masaya sa laro. Naibigan niyo bang muli ang kwento, mga bata? Sa iba't ibang bahagi ng kwento ay iba't ibang damdamin ang naramdaman ng mga tauhan. Balikan natin ang mga pangyayari at tukuyin ninyo kung ano ang posibleng naging damdamin ng tauhan. Narito ang mga pangyayari sa kwento. Una, naglalaro si Daga ng piko. Tukuyin ninyo kung ano ang posibleng naging damdamin ng tauhang ito. Si Daga ba ay masaya, malungkot, o galit? Tama, ang damdamin ni Daga ay masaya. Pangalawang pangyayari. Naisip ni Daga na gusto niya ng kalaro. Ano kaya ang posibleng damdamin ni Daga? Siya ba ay masaya, malungkot, o galit? Magaling! Si Daga ay malungkot dahil nga wala siyang kalaro at gusto niya ng kalaro. Pangatlo, tumanggi si Kambing dahil nais niyang matulog. Ano kayang naging damdamin ni Daga nang tumanggi si Kambing? Siya ba ay masaya, malungkot, o galit? Magaling! Ang tamang sagot ay malungkot dahil tumanggi si Kambing na makipaglaro sa kanya. Pang-apat, nagpumilit si Daga na laruin siya ni Kambing. Ano kaya ang naging damdamin ni Kambing sa pagpilit ni Daga? Si Kambing ba ay masaya, malungkot, o galit? Tama, si Kambing ay galit dahil nga nais niyang matulog. At panglima, pumayag na si Kambing na makipaglaro kay Daga. Ano kaya ang posibleng damdamin ni Daga? Siya ba ay masaya, malungkot, o galit? Tama, si Kambing ay masaya. Sa naunang bahagi ng ating aralin ay nakita ninyo ang mga damdamin na naging bunga ng mga naitalang pangyayari. Basahin natin ang mga pangungusap. Masaya si Daga dahil naglalaro siya ng piko. Ang damdamin ni Daga ay masaya. Nalungkot si Daga nang maisip niya na wala siyang kalaro. Ang naging damdamin naman dito ni Daga ay malungkot. Nalungkot si Daga nang tumanggi si Kambing na makipaglaro. Ang naging damdamin naman ni Daga sa pangusap na ito ay nalungkot. Bahagyang nagalit si Kambing nang magpumilit si Daga na maglaro sila. Ang naging damdamin naman ni Kambing ay galit. Masaya si Daga nang pumayag si Kambing na makipaglaro. Ang naging damdamin naman ni Daga ay masaya. Ang mga initimang salita ang bunga o naging resulta o epekto ng mga pangyayari. Ang ibang bahagi ng pangungusap ang sanhi o dahilan ng mga pangyayaring naitala. Ngayon ay babalikan natin ang mga pangyayari sa isa pang kwento na pinamagatang Si Pusa at si Manok. Kulayan ng emoji na nagsasaad ng damdamin ng tauhan. Narito ang mga sumusunod na pangyayari.
Una, nakita ni Pusa na maganda ang paligid. Ano kaya ang damdamin ni Pusa? Masaya, malungkot o galit? Magaling! Ang naging damdamin ni Pusa ay masaya dahil maganda ang paligid. Pangalawa, tumulong si Pusa kay Manok. Ano kayang naging damdamin ni Pusa? Siya ba ay masaya, malungkot o galit? Magaling! Si Pusa ay masaya. Pangatlo, nagtatanim ng buto si Manok bago magtag-ulan. Ano ang damdamin ni Manok? Siya ba ay masaya, malungkot o galit? Tama! Si Manok ay masaya. Pang-apat, inalam ni Pusa kung bakit ginagawa ni Manok ang ginagawa niya. Ano naman ang damdamin ni Pusa? Siya ba ay masaya, malungkot o galit? Tama! Si Pusa ay masaya. At panglima, nangako si Pusa na palaging tutulong kay Manok. Ano naman kaya ang naging damdamin ni Manok? Siya ba ay masaya, malungkot o galit? Tama! Masaya. Sa pagtukoy ng damdamin ng mga tauhan, kailangang balikan ang mga pangyayari. Ang bawat pangyayari ay nagbubunga ng iba pang pangyayari. Ang dahilan ay ang sanhi at ang bunga ay ang epekto. Mahalaga na makinig tayo sa mga detalye ng kwento upang maunawaan ito. Para naman sa gawain bilang 2, guhitan ang bahagi ng pangungusap na nagsasabi ng sanhi at ikahon ang bunga. Una, natuwa si Pusa na nakita ang paligid na maganda. Ano ang sanhi at ano ang bunga sa pangungusap na ito? Magaling! Unahin natin ang sanhi. Ang sanhi sa pangungusap na ito ay nakita ang paligid na maganda. At ang bunga naman ay natuwa si Pusa. Pangalawa, masaya si Manok na tinulungan siya ni Pusa. Ano ang sanhi at ano ang bunga sa pangungusap na ito? Tama! Unahin natin ang sanhi. Ang sanhi ay tinulungan siya ni Pusa. Ang bunga naman ay masaya si Manok. Pangatlo, namangha si Pusa na malaman na nagtatanim si Manok ng mga buto bago magtag-ulan. Anong sanhi at bunga sa pangungusap na ito? Magaling! Unahin natin ang sanhi. Ang sanhi ay nagtatanim si Manok ng mga buto bago magtag-ulan. At ang bunga ay namangha si Pusa. Pang-apat, nagtaka si Pusa dahil hindi niya alam kung bakit ginagawa ni Manok ang ginagawa niya. Anong sanhi at bunga sa pangungusap na ito? Tama! Unahin natin ang sanhi. Ang sanhi ay hindi niya alam kung bakit ginagawa ni Manok ang ginagawa niya. At ang bunga naman ay nagtaka si Pusa. At panglima, masaya si Manok dahil nangako si Pusa na tutulong palagi sa kanya. Ano ang sanhi at ano ang bunga sa pangungusap na ito? Tama! Unahin natin ang sanhi. Ang sanhi ay nangako si Pusa na tutulong palagi sa kanya. At ang bunga naman ay masaya si Manok. Para naman sa karagdagang gawain, hatiin ang klase sa mga grupo. Iisip ang bawat grupo ng isang kwento na alam ng lahat at susulat ng 2 pangungusap na nagpapakita ng sanhi at bunga. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling!
Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!